So are we excited mga kapatid to study? So we are going to continue our series on clearing the confusion of misapplied scriptures. And this morning, isa ulit sa pinaka-misapplied scripture ang ating pag-uusapan. Okay? And ito po ay pinapractice ng halos lahat ng Christians in the body of Christ. Dinedefend nila itong scripture na to. And even us, nung hindi pa natin naunawaan ang mensahe ng biyaya, mahigpit din tayo sa pagpapractice nito. In fact, meron pa tayong monitoring diyan sa pagpapractice niyan, no? And meron pa tayong mga nilalagay na parang listahan, no? Kung sino yung mga faithful sa pagpapractice nito. At isa yan sa basis natin ng growth, no? So hangga't hindi ginagawa yan ng isang attendee natin sa church, he remains an attendee. Magiging member lang siya kapag pinapractice niya na yung bagay na yan. So kahit 10 taon na siyang uma-attend sa church natin, hindi siya le-level up hangga't hindi niya pinapractice itong bagay na ito. So ano tong verse na pag-uusapan natin? 3 verses po found in Malachi chapter 3 verses 8 to 10. Familiar? Halos lahat. Okay? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that they may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So yung mga verses na yan ang ating pag-uusapan at lilinawin this morning. As I have said, siguro mga 99% ng churches in the body of Christ, they still practice this. Kahit yung mga nasa grace community. Kahit yung mga nasa grace community. And yung iba, kahit na naunawaan na nila, after hearing etong paliwanag na maayos dito sa mga verses na ito, ayaw pa rin nilang pigilan ang simbahan na ituro itong ayaw nilang ituro itong mga katotohanan ito simply because meron silang fear na baka ang simbahan ay mag-deficit at paano tatakbo ang simbahan kung walang income. Okay? So yan yung isa sa mga fear nila. When in fact, meron tayong isang kilalang grace preacher na kung saan nirefute niya itong Malachi chapter 3 pero hindi niya pa rin inalis yung pagbibigay ng ikapu. At ang kanya namang view ay yung tinatawag na under the New Testament, meron pa rin pag-iikapu, hindi nga lang based on law, but based on grace. Okay? Yun yung tinatawag niyang Melchizedekian blessing. Sino sa inyo yung nakarinig noon? Alright? So, ayaw niya pa rin tanggalin totally. So, anyway, hindi naman natin siya masisisiron. Baka nakita niya, nag-decline yung kanilang income, kaya nagkaganon. So, itong lilinawin natin. But before that, let's pray. Father, we thank you so much. Pagpalain niyo po ang aming pag-uusapan. And dalangin namin, Lord, after hearing the truth of this message, mas lalo kaming maging generous sa pagbibigay. Sapagkat pinalaya mo kami from being in bondage sa pagbibigay at binigyan linaw, Lord, na kami ay malaya na magbigay ng kung ano ang gusto namin, amount para ikaw ay amin pong pagpalain at maging ang simbahan. We just pray, Father God, that the Holy Spirit will give light to us dito po sa mga aming pag-aaralan. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Alright, so una, we are going to look at the misapplied view.
Okay? Yung pa rin ang gagawin natin. Look at the misapplied view, and then after that, i-refute natin yung kanilang misapplied view in order to clear the confusion. Now, tatlong misapplied view ang titingnan natin dito sa mga pag-uusapan natin kasi tatlo yan eh. 8, 9, and 10. So, tatlong misapplied view. Ang unang misapplied view ng halos lahat ng mga churches dito sa Malachi chapter 3, verse 8 to 10 is this. Number 1, kapag hindi ka nag-tithe, you are robbing God and you are under a curse. Majority ng Christians, about 90 to 95%, o baka nga 99 gaya ng nabanggit ko kanina, they believe ninanakawan mo ang Diyos kapag hindi ka nag-tithes. And maybe some of you here, if not most of you, naniwala dyan even before. Maaaring ang ilan sa inyo rito, meron pa rin ganun paniniwala. Okay? Kasi malinaw yung sinabi ng Bible eh. Listen to this. Isa-isahin natin. Itong sabi ng Bible eh. Hindi mo naman kailangan maging matalino para hindi ito mainuwaan. Ano sabi dyan? Will a man rob God? Yet you rob me. Si Lord na nagsasalita. Pwede bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Pero ninanakawan niyo ko. But you ask, sabi ni Lord, how are we robbing you? And then sumagot si Lord, in tithes and offering. Now, kailangan mo bang maging matalino para hindi maunawaan yan? Diyos na nagsasalita. Ninanakawan niyo ko, sabi ng mga tao. Paano ka namin pinagnakawan? In tithes and offering. You are robbing me. Mahirap bang intindihin? Of course not. So mukhang malinaw naman. And then sabi ni Lord, you are under a curse because you are robbing me, your whole nation. Sapagkat ninanakawan niyo ako, kayo ngayon ay nasa ilalim ng sumpa. So, ang misapplied view ng marami diyan sa mga verses na yan, pag hindi ka nag-tithes, ninanakawan mo ang Diyos at sasailalim ka sa sumpa. Based dyan sa mga verses na yan, na napakalinaw naman. Tama ba? Yan ang nakalagay eh. Ninanakawan mo ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng tithes. At dahil hindi mo binigay ang tithes, ninakawan mo siya, nasa ilalim ka ng sumpa. Yun yung misapplied view number 1. Misapplied view number 2. Kung faithful ka sa tithes, obligado ang Diyos, payamanin ka. Parang familiar yung mukha ng mamang yun. Okay. But ikaw yata yun. Pag ikaw ay faithful sa tithes, walang magagawa ang Diyos kung hindi payamanin ka. O, sino naman ang aayaw nun? Di ba? Ito kasi ang sabi ng Bible. Basahin natin. Sabi ni Lord, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Yun ang sabi ng Diyos. Malinaw rin naman. Malabo ba? Hirap bang intindihin? Well, in fact, ang key word dito is yung test me in this. Ito, pag ginamit mo itong test me in this, mabigat po ito. Ang Diyos naghamon, ganyan ang mga banat ng maraming Christians o mga pastor. Alam nyo ba, nakasulat sa Biblia, sabi ng Diyos, huwag mo akong subukan. Bawal subukan ng Diyos. Pero, pagdating sa pag-iikapo, ang Diyos ay pumayag na siya'y subukan. Bawal siyang subukan, pero dito lang pwede. Can you imagine that? Ang Diyos, bawal subukan, malaking kasalanan sa Kanya yun pag sinubukan mo siya. Sabi ng Diyos, huwag niyo kong subukan. Nasusulat, do not test the Lord your God to the test. Do not put the Lord your God to the test. Sabi ng Diyos, huwag siyang subukan, kasalanan yon. Pero pagdating sa pag-iikapo, sabi ng Diyos, dito lang pumapayag ako, subukan niyo ako dito. Bakit pumayag ang Diyos na siya'y subukan pagdating sa pag-iikapo? Sapagkat alam ng Diyos, marami sa inyo magdadalawang isip, ibigay
ang 10%. Kaya sabi ng Diyos, huwag ka na magdalawang isip, subukan mo ako dito. At pag ginawa mo yan, ano ang sabi ng Diyos? Bubuksan ko ang floodgates of heaven. Alam niyo ba yung kung bakit bumaha nung panahon ni Noah? Binuksan ng Diyos ang floodgates ng heaven. At bumaha ng gusto. This time, bubuksan uli ng Diyos ang floodgates of heaven, hindi para puksain ng tao, bumaha ng todo-todo. Upang ibuhos ang mga pagpapala na kung saan wala ka ng paglalagyan. Wow, grabe, no? Wow, matindi yun. Sinong hindi ma-challenge magbigay ng tithes? Sino magdadalawang isip hindi magbigay kung yan ang kapalit? Tama po ba? Bawal subukan ng Diyos, pero pumayag siya pagdating sa ikapu. Sapagkat alam ng Diyos, magdadalawang isip ka. 10% ba naman eh. Pero sabi ng Diyos, pag binigay mo yan, ikaw din ang panalo. Sapagkat bubuksan niya ang floodgates of heaven. Ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Wala ka ng sukat kalagyan. So, misapplied view number 2, pag ikaw ay faithful sa tithes, obligado ang Diyos. Yayaman ka. Ang gandang sales pitch nun. Tama po ba? Misapplied number 3. Hindi lang under the law ang tithing. Si Abraham at si Jacob nag-tithes, wala pa ang law. Ilan sa inyo narinig na yung view na yan? Wala pa ang law, nagtitithes na ang mga patriarchs. Kaya ba't mo sasabihin under the law yan? Wala pa ang law, nagtitithes na ang mga patriarchs. So, yung tatlong view na yan, ang very common na sinasabi ng mga Christians na nagpa-practice ng tithing. Pag hindi ka nag-tithes, ninanakawan mo ang Diyos, sasailalim ka sa sumpa. On the other hand, pag faithful ka sa tithes, obligado ang Diyos, payamanin ka. And by the way, wala pa ang law, may tithing na. Ganun lang kasimple. Tama po ba? By the way, ilan sa inyo rito yung dati nagpa-practice ng tithing? Let me see your hand. Ay, wala talaga. Ay, hindi ko na pala dapat i-ano to. Kasi hindi ko na pala kayo dapat kumbinsihin. Taas nga kamay, huwag kayong mahiya. Yung ayaw magtaas ng kamay, hindi yan naligo. Alright, let us clear the confusion. Ano ang dapat gawin to clear the confusion? Find out the aim. But before we look at the aim, i-clear muna natin ang patungkol sa tithes. This is very important. Why? Because if believers today will insist that tithing should be practiced, dapat handa rin tayong sundin kung ano talaga ang biblical system ng tithing sa Israel. Let me repeat that. Kung ang mga mananampalataya sa panahon natin ay ipipilit na dapat pa rin i-practice ang pagta-tithes, dapat sundin natin yung biblical system ng tithing sa bansang Israel na pinapractice nila. Now, ano ba ang practice ng mga Israel? So, let's clear this out. Ang salitang tithes, mga kapatid, in Hebrew is maaser. Hindi po maasar. Maaser, okay. Nang ibig sabihin, 1/10. Kaya, 10 o tithe. Kaya, ang tithe ng 100 is 10 pesos. Ang tithe ng 1,000 is 100. Ang tithe ng 10,000 is 1,000. So, pag sinabing tithe, 1/10 o 10%. Now, sa Israel, merong tatlong tithe na binibigay ang mga tao. Ano yon? Una, may tinatawag na Levitical tithe. Makikita mo yan in Numbers chapter 18, verses 21 to 24. Inutusan ng Diyos lahat ng mga Israelita na magbigay ng kanilang tithe. Hindi pera yon, kung hindi galing sa kanilang mga tanim, sa kanilang mga alaga, ibibigay nila sa mga Levite. Kasi ang mga Levite, ang trabaho ay sa templo. So, hindi sila nagtatrabaho sa ibang bagay. So, wala silang ibang ginagawa kung hindi magserbisyo sa Diyos. So, tumatanggap ang mga Levite ng 10% mula sa Israel.
So yung kanilang 10%, yun yung kanilang sweldo. Malinaw? So lahat ng Levite, walang ibang trabaho kundi sa templo. Lahat ng Israel, pagka meron silang kinita sa pananim, sa kung ano man yung kanilang mga kabuhayan, yung 10% nun, 1/10, halimbawa, sila ay merong 10 baboy na nanganak yung baboy, 10. Yung isa, ibibigay sa Levite, pag-aari ng Levite. Now, another tithe is yung tinatawag na festival tithe. Deuteronomy 14:22-27. Sa Israel, merong tinatawag na 3 annual feasts. Passover feasts, Pentecost, at saka yung, ano ba yung isa? Tabernacle. Okay? So, yung 3 feast na yan, lahat ng Israel nagtitipon sa Jerusalem upang mag-celebrate. Ngayon, nangongolekta ang mga Levita ng festival type para yun yung magiging pondo sa feasts. So, ilang percent na yung binibigay ng mga Israel? 20 na. Alright? Now, meron pang isa. At ang tawag naman dyan is the poor tithe. Makikita nyo yan in Deuteronomy chapter 14, verses 28-29. Yan namang poor tithe, ibinibigay naman tuwing 3 taon. Alright? Kanino yan binibigay? Para yan sa mga kapuspalad. Tulong na ibinibigay para sa mga orphans, widows, yung mga mahihirap. Tuwing 3 taon, nagbibigay sila ng tithe patungkol sa mga mahihirap. So lumalabas, ang tithe sa Israel na pinapractice, all in all, is 23%. Kung ipapractice mo yan regularly, monthly, hindi 10%. 23%. Pero ano ang pinapractice ng karaniwang mga Kristiyano sa church? 10% ng income. Kada sweldo, 10%. Tama? Basta sumweldo ka, sweldo mo 100,000, 10,000 yan kay Lord. Pag hindi mo binigay yan, sister, magnanakaw ka. Okay? Bigay mo yan. 10%. Pero actually, kung magiging mahigpit tayo sa practice ng tithing, dapat sundin natin yung biblical system ng tithing sa Israel, which is 23%. Na susundan niyo ako. So lumalabas, even those churches who practice tithing, hindi pinapractice talaga yung biblical system ng tithing. O baka hindi alam. Baka nabasa lang yung Malaki chapter 3. Tapos hindi naman nagbasa ng Leviticus, hindi nagbasa ng Deuteronomy, ng Numbers, hindi nila alam. And by the way, tanungin ko kayo, ilan sa inyo dito yung nabasa yung Book of Numbers, Book of Leviticus, Book of Deuteronomy? Nagpa-practice ka ng tithes pero hindi mo nabasa yan. Tama ba? And most likely, yung mga pastor na nagtuturo din, nothing against them, posibleng hindi rin nagbabasa. Ang nabasa lang yung Malakay 3 kasi yun yung narinig at nireview at pinreach. So therefore, ang alam lang nila, 10%. Andiyan po tayo. So, lumalabas, kung i-apply natin yung biblical system of tithing, dapat ang hihingin natin sa mga membro, 23%. Nako, baka wala nang magsimba niyan. Laki nun, ha? Ayawan na yan. Kasi tithes pa lang yun, wala pa offering. Pero may balik naman. Brother, huwag kang magdalawang isip. May pangako naman si Lord eh. Bubuksan niya ang floodgates of heaven. Ibubuhos niya ang masaganang blessing sa'yo. You will have no room enough to store it. Hindi ka pa rin talo. Di ba? Lupit, no? Di ba? Now, isa-isahin natin yung kanilang misapplied view. Una, let us refute this. Una, pag hindi ka nag-tithe, ninanakawan mo ang Diyos, you are under a curse. Based dun sa Malakay chapter 3, which is napakalinaw na binanggit natin. Will a man rob God? Nagtanong ang Diyos eh. Pwede bang nakawan ng tao ang Diyos? Yet you robbed me. Ninanakawan niyo ako. Nagtanong kayo, paano niyo ako ninanakawan? In tithes and offering.
You are under a curse, sabi ni Lord, no? Sa sumunod na verse. You are under a curse, your whole nation. Pero dito muna tayo. You are robbing me, ninanakawan niyo ako. So therefore, lahat ngayon ng mga Christians, no? Ang lagi sinasabi ng mga leader, sister, sumweldo ka na. Yung 10% sa sweldo mo, hindi sa'yo yan. Kasi pagka yan ay hindi mo binigay, magnanakaw ka. At kapag ikaw ay nagbigay, huwag mo sasabihin ganito, sister, ibinibigay ko po yung tithes ko. Oops, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Kaya huwag mo sabihin ko. Hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Kasi oras na hindi mo yan binigay, magnanakaw ka. So, sumweldo ka ng 10,000, yung 1,000 hindi sa'yo. Huwag mong pakikialaman yan. At alam mo ba, sister, Genesis pa lang, nandiyan na yan. Saan sa Genesis yun? Hindi mo ba nakita, sabi ng Diyos kay Adan at Eva, lahat ng punong kahoy dyan, pwede niyong kainin. Wag lang yun. So, lahat ng sweldo mo iyo, wag lang yun. Isipin mo, no? Naisingit pa yun. Ano yun, di ba? Di ba? ICGCs po ang tawag doon. So, point is, pag hindi mo binigay yan, sinasabi, ikaw ay magnanakaw. And then, ano sabi? Pag ikaw ay naging magnanakaw, hindi mo binigay yan, you will be under curse. Etong malungkot. Inilalagay mo pa rin sa sumpa ang mga Kristiyano sa panahon natin, samantalang sabi ng Bible, ang lahat ng Christians ay wala na sa ilalim ng sumpa. Tanong, tayo ba mga Christians pwede pang sumailalim sa sumpa? Ito sabi ng Bible, look at this. Christ redeemed us from the curse by becoming a curse for us. Bible says, Christ redeemed us from curse. So therefore, balikan natin to. Hindi ko nakita eh. Christ redeemed us from the curse of the law. Ang tithing is under the law. If Christ redeemed us from the curse of the law, kung hindi ka magbibigay ng tithes, hindi ka pwedeng i-curse sapagkat tinanggal ni Lord yung curse ng law. Kaya hindi ka pwedeng takutin na sasailalim ka sa sumpa pag di ka nagbigay ng tithes. Kasi niredeem ka ni Lord from the curse of the law. Ang law may sumpa. Pag hindi mo sinunod, may sumpa. Eh sabi ng Bible, tayo ay tinubos ng Lord sa sumpa ng kautusan. And so therefore, yung sumpa galing sa kautusan, wala nang bisa sa atin. Kasi tinubos ka ng Diyos mula sa sumpa ng kautusan. Ang kautusan may sumpa. Pag hindi ka sumunod, may sumpa. Eh tinubos ka mula sa sumpa ng kautusan. So kung hindi mo sundin yung sinasabi ng kautusan, wala nang bisa yung sumpa. Kaya hindi ka po pwedeng takutin pag hindi ka nagbigay, sasailalim ka sa sumpa. Yan ang kadalasang nagiging dahilan ba't nagbibigay ang mga Christians ng tithe, natatakot sa sumpa. Andiyan po tayo. Alright, so Bible tells us believers are no longer under a curse. Tayong lahat, Christians, we are 100% redeemed from the curse. Sapagkat inabsorb ni Lord lahat ng sumpa sa cross ng Calvary. At nung sumampalataya tayo sa Panginoon, natanggal na ang sumpa ng kautusan. Alright? Now, sabi rito sa sumunod na verse kanina, you are under a curse, hindi pala sumunod na verse, yung sumunod na statement, you are under a curse, wala na daw tayo sa curse, according to Galatians 3. Sinong kinakausap ni Lord? Church? You are under a curse, your whole nation. So, sino kausap niya? Bansang Israel. Everybody say whole nation. Whole nation. Hindi mo naman kailangan mag-isip kung sino yung kausap ni Lord dyan na bansa. Wala pa ang church niyan. Wala pa tayo dyan. So, nang sabihin ni Lord na you will be under curse pag hindi kayo nagbigay ng tithes, your whole nation, He was referring to the nation Israel. Wala pa tayo doon. Ang sinasabihan niyang sasailalim sa sumpa ay ang bansang Israel, hindi Christian.
Tama ba? So, it is not the church nor the body of Christ ang sinasabihan ni Lord, you will be under curse. Now, merong mga Christians na makikipagtalo. Mukhang hindi nyo yata, brother, nabasa na ang tithes inutos ng Diyos sa New Testament. Meron ba kayo nabasang tithes sa New Testament? Meron actually. At ito yung madalas na binabato ng mga nagpa-practice ng tithes. Kasi sinasabi natin, ang tithes sa Old Testament yan. Mali ka, Brad. Merong New Testament, merong tithes sa New Testament. Saan matatagpuan? In Matthew chapter 23. Basahin natin to. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Si Jesus ang nagsasalita. You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Now, si Jesus ang nagsasalita, tanong, sino ang kausap niya? Yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, yung mga teachers of the law. Ito yung kausap niya. Sila yung sinasabihan ni Lord na hypocrites. Bakit? Kasi nagtatight kayo. Nagtatight kayo, sabi niya. So sabi ng mga Christians no, na nagpa-practice ng tithe, anong sinasabi yung walang tithe sa New Testament at sa Old Testament lang? Meron! Ayan only now. Si Jesus mismo nagsasalita. Oo naman, totoo. Si Jesus ang nagsasalita. Pero sinong kausap? Christians? Hindi. Ang kausap, yung mga religious leaders na nagpa-practice ng tithe. Bakit sila nagpa-practice ng tithe? Because they are under the law. Kaya sabi ni Lord dito, you have neglected the more important matters of the law. Ano yung important matters of the law? Ano yon? Justice, mercy, faithfulness, etc., etc. Sabi ni Lord, you should have practiced the latter. Ano yung latter? Yung tithing. And do not neglect the former. Hindi, you should practice the latter. Ano yung latter? Yung justice, mercy, and faithfulness. Ano yung you should not neglect the former? Yung tithing. Nang sabihin ni Jesus dito sa mga religious leader, kayo ay nagbibigay faithfully ng tithe. Okay? Pero nine-neglect nyo yung mga important matters of the law. What does it mean? Tithing is a matter of the law, pero less important matter of the law. Nang sabihin ni Jesus na you have neglected the more important matters of the law. So ang tinutukoy niyang more important matter of the law, yung justice, mercy, and faithfulness na hindi pinapractice nitong mga mohong na to. Pero yung less important matter of the law, yung tithing, pinapractice nila. Nagbibigay sila ng tithes. So point is, tithing is a matter of the law. And by the way, si Jesus, nung time na yan, is under the law. Kanya po kayo? Kailan ba nagsimula ang New Testament? Nung namatay siya. Agree? So si Jesus, he was born under the law. Yes, mababasa natin ang tithe sa New Testament, pero hindi siya naka-address sa mga Christians. Ngayon, matapos mong ipaliwanag sa kanila yan, meron pa silang isang sasabihin, o teka lang, o sige, mukhang may punto ka dyan. Pero meron pang isa, nakalagay sa Hebrews. Okay, basahin natin sa Hebrews. Ito sabi ng Bible. For this Melchizedek, king of Salem, ang Hebrews, New Testament na yan. This Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all. So si Abraham daw nagbigay ng tithes. Kanino? Kay Melchizedek, king of righteousness, and then also king of Salem, meaning king of peace. Without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. So ito yung second time na banggit ang tithes sa New Testament.
At ito yung istorya na kung saan si Abraham nagbigay ng tithe kay King Melchizedek. Okay, Melchizedek, who is also a king. Eh, sabi sa Bible, King of Salem. Now, totoo, ito ay New Testament. At totoo rin, ang nagsasalita, yung author of Hebrews, binabanggit ang tithing dito sa New Testament. Pero kung iintindihin mong mabuti yung kanyang punto, ang kanyang main topic, ang kanyang main argument is not about tithing. Nabanggit lang niya, si Abraham nagbigay ng tithe kay Melchizedek. Pero hindi yun ang kanyang topic. Ano ang topic niya? Ang topic niya ay patungkol kay Melchizedek na inihalin tulad niya si Jesus kay Melchizedek. Sapagkat si Melchizedek daw, according dito sa kanyang sinabi, ay wala daw genealogy, wala daw beginning of days, wala daw end of life, hindi alam kung sino nanay, sino tatay, but made like the Son of God, remains a priest continually. So in other words, ang main topic ng author of Hebrews, nang banggitin niya, si Abraham nagbigay ng tithe kay Melchizedek, ang topic hindi yung tungkol sa kahalagahan ng tithes. Ang topic, yung priesthood ni Jesus na kung saan in the order of Melchizedek. So yun ang topic. Binibigyang diin si Jesus, our high priest. Under the Old Testament, merong priests, yung mga Levita. Under the New Testament, meron na tayong bagong priest, si Jesus. So ang topic dito, hindi patungkol sa tithes. Kaya lang binanggit si Abraham na nag-tithe kay Melchizedek upang ipakita kung gaano ka taas at nirerespeto ni Abraham si Melchizedek. Nagbigay siya ng tithe kay Melchizedek. At bakit nirerespeto ni Abraham si Melchizedek? Dahil, according to the Bible, ito daw si Melchizedek is like the Son of God. And many scholars believe, isa ito sa mga Christophany kung tawagin. Alam niyo ba yung Christophany? Yung early appearance ni Jesus in the flesh. Kaya according dyan sa binasa natin, ito daw si Melchizedek ay wala daw tatay, wala daw nanay, hindi alam kung saan lupalop nang galing, have neither beginning, neither end of life. He made himself like the Son of God. And he is a priest. So yung priesthood ni Christ is in the order of Melchizedek. So point is, binanggit ang tithes, pero ang topic niya hindi patungkol sa tithes. Ang topic niya patungkol sa priesthood. Na gets nyo? And how do we know na talagang sa priesthood? Basahin pa natin yung mga sumunod na talata. Hebrews pa rin, chapter 7, verse 14 to 17. For it is clear, yung kanina, Hebrews chapter 7, verse 1 to 3. And then mag-jump tayo sa verse 14. For it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to that tribe, Moses said nothing about priests. And what we have said is even more clear. If another priest, like Melchizedek, appears. So, very clear, ang binibigyang diin ng author is yung priesthood ni Jesus in the order of Melchizedek. Hindi yung tithes ni Abraham kay Melchizedek. Susundan niyo ako. Sabi rito, it is even more clear if another priest like Melchizedek appears, one who has become a priest not on the basis of regulation as to his ancestry, but on the basis of the power of an indestructible life. For it is declared, you are a priest forever in the order of Melchizedek. In short, nabanggit ang tithes sa Book of Hebrews, pero ang topic hindi talaga tithing. Binigyan diin lang, kaya nag-tithe si Abraham, binless niya si Melchizedek. Sino si Melchizedek? Priest. So ang topic, si Melchizedek at si Jesus na priest. Hindi tungkol sa tithes. Andiyan po tayo. So it is very clear mga kapatid, tithing is not a New Testament command. Alam niyo ba wala kayong mababasang
itinuro ng mga apostol ang tithing sa New Testament? Magsimula kayo sa Book of Romans hanggang Philemon. Wala kayong mababasa na itinuro ng mga apostles ang tithes. Kung hindi nila itinuro ito, lagot sila kay Lord. Kung inutusan sila ni Lord na dapat ituro. Tingnan nyo, itong sabi ni Lord in Matthew 28. Therefore, go and make disciples of all nations. Inutusan ng Diyos yung mga apostles. Make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you. Look at this. Sabi ni Lord sa mga apostol, make disciples of all nations. And don't forget this. Teach them everything. Everybody say everything. Everything. What is everything? Lahat. Sabi ni Lord, ituro nyo sa kanila lahat ng mga dapat ninyong ituro sa kanila na iniuutos ko. Teach them everything I have commanded you. Now, basahin mo yung aklat ni Peter. Basahin mo yung aklat ni James. Basahin mo yung aklat ni Paul. Wala kayong mababasa na itinuro ni Peter, ni James, ni Paul mag-tithes. Kung hindi nila itinuro yon at inutos ni Lord, teach them everything, mananagot sila kay Lord. Tama ba? Amen. Therefore, dahil wala silang itinuro na tithes, hindi kasama yung tithes sa sinabi ni Lord na everything. Ganun lang kasimple yun. Andiyan po kayo. Amen. And some of you here, yes! Yes! Praise the Lord! Hallelujah! Malaya na ako. Yun ang dating, Tithing is not a New Testament command. Okay? Wala siya sa New Testament. Kasi kung nandyan siya, dapat itinuro siya. Okay? Okay, let's move on. Puntahan natin yung misapplied view number 2. Pag faithful ka sa tithes, obligado ang Diyos payamanin ka. Bakit? Kasi ito sabi ng Diyos, napakalinaw. Bring the whole tithe into the storehouse. There may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, pour out so much blessing, that there will not be enough room to store it. Now, may tanong ako sa inyo, yung mga dating nagpa-practice dito, let me see your hand. Let me see your hand. Okay? Ilang taong ka nag-practice niyan? Tagal? Okay? During the time na pinapractice mo yan, hindi ka na nangutang? Hindi, kumbaga parang sobrang luwag na ng buhay mo? Alam mo, sa totoo lang, ang dami kong kilala. Tapat sa pag-iikapo. Hanggang ngayon, hikahos. Baon pa sa utang. Ano nangyari? Ibig mo sabihin, di totoo to? Totoo yan. Kaya lang, you are reading somebody's mail. Hindi ikaw ang kausap. Sino kausap? Your whole nation. Andiyan po tayo? Amen. Etong tanong, bakit kaya hindi natutupad yung pangako na yan sa maraming Christians ngayon? Bukod na sinabi ko na sa inyo na hindi para sa iyo yan. Tingnan niyo po nagbigay lang tayo ng example. Ang pangako dito ng Lord, pag nag-tithes ka, siguro yung iba ito sinasabi, alam mo sister, kaya hindi pa nangyayari sa itong pangako na to. Kasi, ilang beses ka na ba nag-tithes? Isa, dalawa? Kailangan faithful ka. Kasi yung pangako na yan, para sa mga faithful. Magkano ba yung sweldo mo? Dapat hindi ka babawas doon. At tapos magtatanong, saan ba dapat? Saan ba kinuha? Sa gross? Kaya naman pala, baka sa net mo kinuha, dapat sa gross. Kaya hindi mo may epekto
Kaya hindi effective. Kasi kinuha mo sa net. Dapat sa gross. Diba? Alam nyo, pinagtatalunan namin nung araw yan. Pastor, saan mo ba namin sa net ba? Sa gross? Ang lagi sinasabi ng pastor, bihira ka, Brad. Sa gross, syempre. Kaya hindi ka, sa gross. Tapos dapat yan, talagang mapapatunayan mong faithful ka. Hindi po pwedeng gisa ka lang. Kailangan patunayan ng Diyos, tapat ka. Kailangan matagal. Bago mo mararanasan yan. Alam mo, sa totoo lang, napakarami kong kilalang Kristiyano, faithfully pinapractice yan. Kahit nga yung hindi niya sweldo, yung meron sa kanya nagbigay na blessing, halimbawa, binigyan mo ng regalo, t-shirt, titingnan niya kung magkano bibili mo dito. Kailangan mo malaman eh. Bakit? Kasi magtatights ako dito. Ultimo yung binigay na t-shirt, itatights na yun. Faithful talaga. Kasi yun ang turo sa amin. Binigyan mo ng baon yung bata sa eskwela, 50 pesos, o yung 5 piso, tithes mo yan kay Lord, hindi sa'yo yan. Lahat ganun. Talagang Now, tanong, bakit hindi nangyayari yung pangako niya ng Lord? Si Lord ba nagsisinungaling? No, of course not. Faithful si Lord. Nagpa-prank lang ba si Lord? Of course not. Tapat si Lord. Now, alam niyo kung bakit? That is because, etong utos na to ng Diyos, bukod sa ito ay exclusive para sa Israel, sabi ng Bible, ang Old Covenant obsolete na. Tingnan niyo to, itong sabi ng Bible. Look at this. By calling this covenant, referring to the new covenant, by calling this covenant new, He has made the first one obsolete. Everybody say obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Hebrews 8:13. Ano yung tinutukoy ni Lord na by calling this covenant new? The new covenant. Nawala? Hello. Malakas lang pala talaga boses ko. Hindi ko na kailangan ng microphone, ano? Nagloba na lang. Hello, check. So Bible tells us, by calling this covenant new, referring to the new covenant, He has made the first one obsolete. Ano yung first one? The Old Covenant. Ano sabi ng Bible regarding the Old Covenant? Obsolete. Anong ibig sabihin ng obsolete? Hindi na ginagamit. Sabi diyan, and what is obsolete and outdated will soon disappear. So, nung pumasok ang New Covenant, the Bible tells us, the Old Covenant became obsolete. No longer in use. Hindi na siya ginagamit. Kaya pag sinabing obsolete, hindi na siya effective. Okay? Kasi pumasok na ang bago. In other words, listen to this. In other words, yung Old Covenant na kung saan nakasulat itong mga pangakong ito, expire na yung contract na yan. Let me repeat that. Bakit hindi ito ngayon nararanasan ng marami? It's because expired na yung contract na yan. Malinaw naman yung sinabi ng Bible. Obsolete na ang Old Covenant. Expired. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, probationary ka lang, contractual ka lang, sino yung naranasan ng contractual lang? 6 months lang. Nagtrabaho ka for 6 months, tapos na yung contract mo, kaya lang, naisip mo, wala naman akong gagawin sa bahay, tatambay-tambay lang, papasok pa rin ako. Pumasok ka pa rin, araw-araw ka pumapasok, pagkatapos, pumila ka doon sa
kuhaan ng sweldo, at nung ikaw ay nanghihingi ng sweldo, sabi sa iyo nung kahera, Brad, wala ka sa listahan. Ay, nagtrabaho po ako. Eh, kaya lang, finish contract ka na eh. Tapos na yung contract mo. Therefore, kahit na gawin mo yan ng gawin, hindi mo mararanasan yung blessing dyan sapagkat expired na yung contract na yan. Bukod sa hindi ikaw ang kausap, yung contract na yan expired na. Kahit ikaw pa ay Israel na magpa-practice niyan ngayon, expired na. Meron ng bagong covenant eh. Andiyan po tayo. So, tingnan mo hindi ka na nga Israel, tapos expired pa yung contract. Eh kung Israel ka na nga, wala na ring epekto. Kasi expired na yung contract eh. Ito matindi. Expired na nga, hindi ka pa Israel. Double dead. As I've said earlier, you are reading somebody's mail. Ilan sa inyo rito? Kasi marami sa inyo rito ang inabot na. Meron ng email, meron ng text, meron. Nung araw, yung post office, di ba? Post office. Ilan sa inyo rito kapag ka merong dumarating na sulat sa bahay, excited na excited kayo? Kasi bibihira naman may dumarating na sulat sa bahay. Kanino yan? May sulat. Kanino kaya yan? Meron kayong ganung, Di ba? Hindi katulad, wala na kasi ngayon nun eh. Kaya yung mga bata, hindi sila makarelate eh. Hindi sila makarelate. Sampuin na yung sayo eh. Okay. So, nung araw, pagka meron darating na sulat sa bahay, halos lahat ng nakatira sa bahay, excited. Kanino kaya ito, no? Tapos bubuksan, kahit hindi kanila. Alright? Tapos pag binuksan mo ngayon, let's say for example, kami nung araw, yung tatay ko nasa abroad, no? Pagbibigay ngayon ng sulat yun, para sa nanay ko. Naka-address sa nanay ko. Eh, di, pakialamero kami, bubuksan namin yun. Pabasahin namin. Ang daming pangako doon. Ang problema, hindi para sa amin. Para sa nanay ko. Tanong, lahat ba ng pangako ron totoo? Yes. Lahat ba ng pangako ron tutuparin nung sumulat? Yes. Ang problema, yung pangako niya hindi sa akin. Para sa nanay ko. Ganon din yung ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon. Binasa yan, ang ganda ng pangako nito. But you are reading somebody else's mail. Hindi ikaw ang sinulatan. Nauunawaan niyo ibig sabihin. Ito pang matindi. Kung sa panahon ngayon, isa kang Israel, nabasa mo yan, itong malungkot, iisipin mo pa rin, sa akin tong sulat na to. Oo, kaya lang expired na yung contract na yan. Obsolete. Yun ang sinasabi diyan, by calling this covenant new, He has made the first one obsolete. What is the first one? The old covenant. Obsolete na siya. Malinaw mga kapatid? Alright. Misapplied view number 3. Hindi lang under the law ang tithing. Si Abraham, si Jacob, nag-tithes din. So lumalabas ang argumento, totoo naman ang tithing under the law. Pero hindi nyo ba alam? Yung mga patriarka, especially si Abraham, the father of faith. Siya ay nag-tithes, wala namang law. And so therefore, since we are children of Abraham, di ba kinakanta natin yon? Father Abraham has many children. Di ba? So we are children of Abraham. At yan yung pinapractice ngayon nung isang grace preacher na kilala natin. The Melchizedekian blessing. Si Abraham nag-tithes kay Melchizedek. Magta-tithes din tayo kay Melchizedek. Sino yung Melchizedek natin ngayon? Si Jesus. Hindi tayo magta-tithes sa Levites. Magta-tithes tayo kay Jesus, our Melchizedek. Oh, gano'n, ano yung nila. Ewan ko kung masarap pakinggan eh. Okay, kaya lang, ICGCs po ang tawag doon. So, silipin natin yung maglolo. Si Abraham at saka si Jacob, maglolo yan eh. Silipin natin yung maglolo, kasi yan ang depensa ng maraming Christians na ang tithing, pinractice na ng mga patriarchs even before the law.
So silipin natin yung kanilang pagtitithes. Unahin natin si Abraham. Mababasa natin ang kanyang pagtitithes in Genesis 14. Bigyan niyo pa ako ng ilang minuto. Itong sabi ng Bible. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abraham, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hands. After saying that, then Abram gave him a tenth of everything. May tanong ako sa inyo. Inutusan ba ng Diyos si Abraham magbigay ng tithes kay Melchizedek? Sinabi ba ng Lord kay Abraham, Abraham, mula ngayon, magbigay ka ng tithe kay Melchizedek? Inutusan ba siya? Ang isang kapansin-pansin dyan, siya ay nagkusa, hindi galing sa Diyos. Pangalawa, isang beses lang niyang ginawa yon, hindi na naulit. That is why, kung gusto nating gawing depensa, wala pa ang law, may tithing na, si Abraham nag-practice niyan. So, kung gagawin nating pattern si Abraham na siyang nag-tithes kay Melchizedek, dapat isang beses ka lang din. Kasi hindi naman siya regular. Regular ba siya nag-tithe? Hindi na nga sila nakita niyan after that eh. Isang beses lang nag-tithe si Abraham kay Melchizedek. Hindi na ho naulit yon. Now, bakit importante yon? Kasi if you are saying, ipapattern ko ang giving of tithes ko kay Abraham dahil siya ay nagbigay kay Melchizedek, una, dapat mong isipin, si Abraham nagkusa. Hindi inutusan. Nagkusa. Pangalawa, hindi yun paulit-ulit. Isang beses lang. Andiyan po tayo. This is very important. Kasi kung gagawin nating pattern si Abraham ng tithing, dahil si Abraham, wala pa daw law, nagtatites na, totoo naman yon, we cannot deny that, pero since hindi naman naging regular ang pagbibigay ni Abraham ng tithe at isang beses lang niyang ginawa, hindi na naulit. Tanong, paano naging mandatory lifetime pattern ng simbahan yung pagbibigay ni Abraham? Think about this. Kung si Abraham isang beses lang nagbigay ng tithe, at sinasabi natin, wala pa ang law, may tithes na, si Abraham nagbigay, tayo ay anak ni Abraham. Kung gagawin nating pattern si Abraham sa pagbibigay ng tithing, tanong, bakit naging mandatory, lifetime, regular, monthly, weekly, ang tithing, ngayon si Abraham, isang beses lang nagbigay? Naintindihan niyo ako? Punto na. Nakuha niyo yung punto ko? Kung gagawin mo siyang pattern, dapat ganun din. Isang beses lang din. At nasa si Melchizedek? Si Jesus. Tama? Ang problema, walang utos si Jesus na gano'n. Now, tingnan naman natin si Jacob. Okay? Si Jacob, mababasa natin sa Genesis 28. Actually, si Jacob hindi naman nagbigay ng tithe. Nangako pa lang. Itong sabi ni Jacob. Ito yung panahon si Jacob ay tumatakas sa kanyang kapatid dahil papatayin siya ni Esau sa sobrang galit dahil kinuha niya yung inheritance. Itong sabi ng Bible habang siya tumatakas. Then Jacob made a vow saying, If God be with me and will watch over me on this journey that I am taking and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. Alam niyo kung bakit na
natawag talaga na tuso tong si Jacob. Walang pinipili eh. Isipin mo, maski si Lord, gusto niyang isahan. Tingnan niyo ito sabi ni Jacob kay Lord. Lord, if you will be with me, if you will watch over me, Tagalogin na natin, Lord, kung sasamahan mo ko, kasi nung time na to, naglaya siya eh. Wala siyang, hindi niya alam kung anong magiging future niya. Lord, kung sasamahan mo ko, iingatan mo ko, ipoprovide mo ang pangangailangan ko, bibigyan mo ako ng pagkain, bibigyan mo ako ng damit, at makakabalik ako ng ligtas sa aking mga magulang, then, you will be my God. Kaya mong gawin kay Lord yun? Ha? Tapos sabi niya, magta-tithe din ako sa iyo. Lahat ng ibibigay mo sa akin, magta-tithe ako. Nakita niyo yung katusuan ni Jacob? Diyos, kung iingatan mo ko, kung sasamahan mo ko sa lahat ng gagawin ko, kung ipoprovide mo lahat ng pangangailangan ko, hindi ako magkukulang, makakabalik ako ng ligtas sa aking mga magulang, then, you will be my God. Deal? At hindi lang yun, Lord, may bonus pa. Lahat ng blessing na marireceive ko sa'yo, o yung 10% bibigay ko sa'yo. Yan ba yung pattern na gusto nating sabihin? Na si Jacob nag-tithe, wala pa ang law? Eh, itong si Jacob, ultimo si Lord gustong gulangan eh. So, gagawin mong pattern itong mokong na to? Na susundan niyo po ako. So, ang tithing, mga kapatid, yes, wala pa ang law, pero hindi siya mandatory sa panahon natin ngayon. Sapagkat expired na ang kautusan. Amen ba? Amen. Ang tanong, if tithing is no longer required in the new covenant, anong uri ng giving meron tayo? Okay? Hindi ho tayo nagsasabi na wala na hong giving. Meron pa rin ho. Kaya lang ang malaking kaibahan, hindi tayo pinipilit, magbigay ka, malaki o maliit, hindi ka susumpain. Yun ang kaibahan. Pero merong exhortation ng Bible. Magtatapos po ako rito. Ito sabi ng Bible. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Everybody say grace giving. Grace giving. So ang pagbibigay po ngayon under the new covenant is grace giving. And Paul said, kung paano kayong nag-e-excel in everything, sa pananampalataya, sa pagsasalita, sa kaalaman, mag-excel din kayo sa pagbibigay. Lumago din kayo sa pagbibigay. Hindi yung nagsimula ka sa etneb, magtatapos ka etneb. Mag-excel ka naman. Andiyan po tayo. Hindi yung nakasentro na sa utak mo hanggang dito lang talaga. Kung kahit gaano pa kagaling yung nagsasalita dyan na pag ine-exhort ka, namomotivate ka na, hindi. Etneb lang talaga ako. Church, sinasabi ng Bible, mag-excel tayo sa pagbibigay. At sa totoo lang, alam nyo, maraming pastor natatakot ituro ito kahit alam na nila, simply because natatakot silang mag-decline ang income ng simbahan. Pero ako'y naniniwala, iba yung sinasabi ng Bible sa mga taong naunawaan ng grace. Amen. Tingnan nyo ito sabi ng Bible, ha? Let me just read this to you. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace. Everybody say grace. Grace. About the grace that God has given the Macedonian churches. Sabi ni Paul, gusto kong malaman ninyo yung patungkol sa biyayang tinanggap nitong mga Christians na ito in Macedonia. Bakit? Ano ba nangyari sa kanila when they received the grace of God? Ito sabi ni Paul, in the midst of a severe, hindi lang severe, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity.
Now, tingnan niyo yung dinadanas nito mga Macedonian churches. Meron silang trial, hindi lang trial, severe trial. Hindi lang severe trial, very severe trial. Magkaroon ka lang ng trial, mahirap na eh. Eh yung severe trial, di lalo na. Eh yung very severe trial, ilan sa inyo nakaranas na ng trial lang? Let me see your hand. Mahirap na ba yung trial? Oo. Eh yung severe trial, mahirap ba yung severe trial? Oo. Eh yung very severe trial, wala pa. Hindi ako naniniwalang naka-experience na kayo ng very severe trial. Siguro, karamihan sa inyo, trial lang. And some of you, severe trial. Pero yung very severe trial, wala pa. Wala pa. Wala pa akong nakita sa inyo nakaranas ng very severe trial. Marami sa inyo, trial meron. And some of you, severe trial, oo. Katulad nung kapatid natin ngayon na namatayan. Pero yung very severe trial, wala. Ito sabi ni Paul. Sa kabila ng meron silang very severe trial dahil sa grace na kanilang naranasan sa Diyos. Ano nangyari? Naging generous pa rin sila sa pagbibigay. Look at verse 3. I testify, they gave as much as they were able, even beyond their ability. Isipin mo, sila ay dumadanas ng very severe trial. Hindi nga lang sila may trial eh. Tingnan nyo to. Meron silang nararanasang kahirapan. Extreme poverty. Yung bang poverty, mahirap na? Meron ba sa inyo rito nasa kategorya ng pamumuhay na yan, poverty? Palagay ko wala. Eh, itong matindi. Poverty, hindi lang poverty, extreme poverty. Meron ba sa inyo rito nasa ganyang kalagayan? Extreme poverty? Wala. Pero sa kabila noon, sabi rito, they gave as much as they were able. In other words, yung they gave as much as they were able, ito yung kakayanan nilang magbigay. Pero hindi lang yun na nakita ni Paul. Sabi niya, they even give beyond their ability. Yung nagbigay ka ng kakayanan mo, okay pa yun eh. Kahanga-hanga na yon. Eh yung magbigay ka lampas sa kakayanan mo, aba, iba yon. Naintindihan niyo ko? At bakit nila naranasang magbigay ng higit sa kanilang kakayanan? Because of the grace that they experience. Tama? Ano sabi dito, verse 4? Entirely on their own, they urgently pleaded with us. Everybody say pleaded. Nakiusap pa sila na huwag silang excuse sa giving. They earnestly pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. Point is this, mga kapatid. Marami ang natatakot, ito ang grace giving at sabihin ng tithes no longer exists. Obsolete na yan, expired na, simply because for fear of mag-deficit ang simbahan. Mawalan ng income ang simbahan. At meron nga akong kakilala na ganun nga nangyari, itinuro nag-deficit. Kaya after ilang buwan, naisip niya ituro uli ang tithes. At nagsabi siya, may bagong revelation si Lord. Ninanakawan niyo daw siya. Bumalik ulit. Yung dati nating kaibigan ganyan, yung sa church natin dati sa Sukat, nagtuturo na uli siya ng ikapun na kupo. Ay, nag-decline eh. Pero ako naniniwala, yung grasya ng Diyos will motivate His people to be generous. Amen? Amen po ba? At kagaya ng mga Macedonian church, kayo mismo, alam ko na mamotivate kayo, hindi ako magbibigay dahil napipilitan lang. Magbibigay ako dahil sa grasya ng Panginoon Diyos na nararanasan ko. Amen po ba? Tapos anong sabi ni Lord? Etong sabi ni Lord, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly, hindi napipilitan. Not under compulsion. Because God loves a cheerful giver. Under the New Covenant, ang ating pong pagbibigay, hindi po pinipilit.
Nung araw po meron tayong ano dyan, yung may nakalagay tayo dyan, tapos ando doon yung mga sobre nung mga ano. Minomonitor ko po ng araw yon. Pambihira, ba't ito lang types ni sister? Alam ko sweldo nito, ganito, ba't ganito lang? Tapos magpipreach ako ngayon ng tithing. Mga kapatid, kaya hindi pinagpapala, kulang yung binibigay ng tithes. Minomonitor ko yun. Minomonitor ko yun. Natatanda nyo ba yun? Meron tayong ganon? May mga sobre. Dito pa yata yun eh. Wala na yata. Wala na. Oo. May mga ganon. Nagsisi na po tayo ron. Pinatawad na rin tayo ni Lord doon. Malaya tayong magbigay kung ano yung nilalaman at tinakda ng puso natin. Pero ang gusto lang mangyari ng Biblia, mag-excel tayo sa giving. Alright? Amen ba? Kung ikaw ay hinihipo ni Lord, magbigay ka ng higit sa 10% na dati mong binibigay, personally kaming mag-asawa, dahil nakasanayan na namin yung 10%, hindi na po namin tinanggal yon. Nagbibigay ang aking asawa 10% ng kanyang income. Nasanay na eh. Hindi kami yung tipong nung araw nung nagbibigay 10%, pagkatapos nung malaman na wala na palang tithes, Yahoo! Yahoo! Wala na pala nito! Malaya na ako. Hindi kami ganon. Iba lang yung motibo namin ngayon. Dati, binibigay namin ng 10% sapagkat pag hindi namin binigay yan, ninanakawan namin ng Diyos, sasailalim kami sa sumpa. At pag binigay namin to, pagpapalain kami. Hindi na ganoon. Binibigay pa rin namin ito dahil mahal natin si Lord, kailangan ng ministry makakatulong sa paglago ng simbahan. Tama po ba? Amen? So, in closing mga kapatid, ang Malakay chapter 3 verses 8 to 10 is a misapplied view na pinapractice ng marami ang tithing up to this day. Hindi na po siya dapat pinapractice. Ang pinapractice na po natin dapat ngayon is grace giving. Magbigay tayo ayon sa itinakda ng puso natin. Amen po ba? At kung na-realize mo kung gaano ka pinagpala ng Diyos, I do believe hindi ka magiging madamot sa pagbibigay kay Lord. Tama ba? Hindi ka makukontento sa etned. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa umagang ito for giving us your word. At dalangin po namin, Lord, continue to bless us. Pagpalain niyo po ang